patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iandyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Magandang araw din po, Bini-Bini. Bago kayo umupo, pakipulot ang mga basura na nasa sahig at isaayos ang inyong mga upuan. Tapos na ba mga bata? Opo! Maaari niyo. Yun na kayo. Sino ang liban sa ating klase ngayon? Wala po! Magaling, at dahil walang liban sa ating klase ngayon, palakpakan natin ang ating sarili ng tatlong beses. Ngayon, at may mga alitutuin ako dito. Pakibasa. Makinig sa guro. Makinig sa guro kapag ang guro ay nagsasalita sa harap. Pangalawa, Maging magalang. maging magalang tayo sa ating kaklase o sa guro. Pangatlo, Itaas ang kamay. itaas ang kamay kung gustong sumagot o gustong lumabas pupunta sa CR. Ngayon, may mga talasalitaan ko. Ako ang unang babasa at kayo ang susunod. Kwento. Kwento. Ang kwento ay salaysay ng pangyayari, totoo o katahang-isip. Halimbawa, mahilig si Ana magbasa ng kwento bago matulog. Ilang pantig ang kwento? Dalawa po. Tama, ito ay may dalawang pantig. Ang bahagi ng pananalita ng kwento ay isang pangalan. Pangalawa, panaginip. Panaginip. Isang karanasang pag-isip na lumilitaw habang natutulog. Halimbawa, maganda ang panaginip ni Mark kagabi. Ilang pantig ang panaginip? 4 po. Tama, may 4 na pantig ang panaginip. Bahagi ng pananalita ito ay pangalan. Pangatlo, marumi. Marumi, hindi malinis o may dumi. Halimbawa, marumi ang kanyang damit matapos maglaro. Ilang pantig ang marumi? 3 po din. Tama, may 3 pantig ang marumi. Bahagi ng pananalita ay pang-uri. Pang-apat, sipilyo. Sipilyo. Isang gamit sa paglilinis ng ngipin. Halimbawa, gumamit ng sipilyo ng 3 beses sa isang araw. Ilang pantig ang sipilyo? 3 po. Tama, may 3 pantig. Ang bahagi ng pananalita ay pangalan. Panglima, suklay. Suklay. Ang suklay gamit para ayusin o ituwid ang buhok. Halimbawa, sinuklay niya ang buhok bago pumasok sa paaralan. Ilang pantig ang suklay? 3 po. 3? 2 po. Tama. Ito ay may 2 pantig. Bahagi ng pananalita ay ito ay pangalan. Pang-anim, sabon. Sabon. Ang sabon ginagamit sa paghuhugas o paglilinis. Halimbawa, maghugas ng kamay gamit ang sabon bago kumain. Ilang pantig ang sabon? 2 po din. Tama, may 2 itong pantig. Bahagi ng pananalita ito ay pangalan. Pang-7, bempo. Bimpo. Ang bempo maliit na tela na gamit sa pagpunas ng katawan. Halimbawa, ginagamit niya ang bempo para punasan ang mukha. Ilang pantig ang bempo? 2 po. Tama, may 2 pantig ang bempo. Bahagi ng pananalita ito ay pangalan. Pang-8, Colgate. Colgate. Ang Colgate tatak ng toothpaste o panlinis na ngipin. Halimbawa, naglalagay siya ng Colgate sa sipilyo bago magsisipilyo.
pantig ang aso? Jenny? Dalawa po. Tama, may dalawang pantig ang aso. Bahagi ng pananalita ay pangalan. Ilog. Ilog. Ang ilog daluyan ng tubig. Tubig na ba na karaniwang umaayos patungo sa dagat? Halimbawa, malinis at malinaw ang tubig na ilog. Ang tubig sa ilog sa aming barangay. Ilang pantig ang ilog? Dalawa po, Bigning. Tama, may dalawang pantig ang ilog. Ang bahagi ng pananalita ay pangalan. Sino ang nakaalala kung ano ang ating nilalakay noong nakaraang pagpupulong? Kaya, anekdota. Tama ang anekdota. Sino ang makapagsasabi kung ano ang anekdota? Jenny? Ang anekdota po ay isang maikling kwento na may makukuha kang aral sa huli. Tama. At naalala niyo pa ba ang kwento, naalala niyo pa ba ang anekdota tungkol sa teknolohiya, ang pakipag-ugnayan? Ano ang mensahe nito? Jenny? Ang mensahe po nito ay dapat gamitin natin ang teknolohiya sa tamang pamamagitan. Tama. Maraming salamat, Jenny. At ngayon, may mga larawan ako dito. Hulaan niyo kung ano ito. Suglay po. Tama, ito ay Suglay. pangalawa. Yan. Colgate. Colgate. Tama. Pangatlo, Sabon. tama, ito ay sabon. Pangapat, Sipilyo. sipilyo. Tama. At panglima ang huli, bimpo. Tama, ito ay bimpo. Base sa mga larawang ito, ano kaya ang ating bagong paksa? Maikling kwento. Tama, ang ating bagong paksa ay maikling kwento. Bago tayo magsimula sa ating diskusyon, basahin muna natin ang ating mga layunin. Sa pamamagitan ng visual aid ng maikling kwento, ang panaginip ni Tita, ang mga mag-aaral ng ika-4 na baita ay nakakukuha ng 25 bahagdang katuparan. Pakibasa ang una. Natutukoy ang nais iparating ng kwento. Pangalawa. Nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa kalinisan at responsibilidad sa sarili at nakabuo ng maikling tula na nagpapakita ng tamang pamahalaga sa katawan. Ngayon, may tanong ako. Ano sa inyong palagay? Ano ang maikling kwento? Idea. Jenny? Ang maikling kwento ko ay pwede na po ito nasa upuan ng kapag kukwento. Tama. At basahin natin ito ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. May halimbawa akong maikling kwento. Sabay-sabay natin basahin ang halimbawa ng maikling kwento. Ito ay, may basa? Ang panaginip ni Nata. Isang gabi, si Ita ay nakatulog ng marumi-marumi. Naku, si Ita ay kawawa naman. Nakatulog ng marumi-marumi. Linisan natin siya. Sabi ni Nasipilyo, suklay, sabon, bembo, at Colgate. At ang magkakaibigan ay nagtulong-tulong na linisan si Ita. Pamaya-maya dumating
dumating si Ruel, na kapatid ni Ita. Nakasamang dumating ni Ruel ang kanyang aso na si Bulldog. Kung ako sa inyo, ihagis na lang sa ilog iyan, ang sigaw ni Ruel. Aba, wag! Malunod ako, umiyaw si Ita at sabi, salamat, panaginip lang pala. Simula ngayon, hindi na ako matutulog na marumi ang katawan ko. Base sa ating maikwento, ano ang nangyari kay Ita sa kwento? Ano nangyari kay Ita sa kwento? Jani? Si Elda po ay maruming-marumi na natulog at may masama siyang panaginip. Tama. Si Ita ay nakatulog ng marumi at ang kanyang panaginip ay ito ay nilinisan siya ng mga gaya ng sabon, sipilyo, suklay, sabon, bimpo, at Colgate. At sino ang mga tauhan sa kwento? Sino ang mga tauhan sa kwento? Si Ita, Si Ita, bimpo, sipilyo, suklay, Colgate, sabon, at Ruel. Bulldog. Si Bulldog ay Isang aso. tama. Ano ang ginawa ng mga gamit kay Ita? Ano ang ginawa ng mga gamit kay Ita? Nilinisan nila si Ed. Tama. Nilinisan nila si Ita dahil ito ay marumi. Ano ang aral ng kwento? Base sa ating binasa ng kwento, ano ang aral? Jenny? Dapat kapag tayo ay matulog na, dapat malinis ang ating katawan. Tama. Dapat tayo ay magpuna sa ating katawan o magsipilyo bago matulog. Bakit mahalaga malinis tayo lagi? Bakit mahalaga malinis tayo lagi? Para, Jenny? Para hindi po tayo magkasakit. Para hindi tayo magkasakit. Tama. Ngayon may gawain tayo. Ngayon may inihanda akong pangkatang gawain. Hatiin ko kayo sa maliliit na grupo. Bawat grupo ay maghahanda at gagawa ng maikling roleplay tungkol sa tamang kalinisan bago matulog. Ipapakita ng grupo ang kanilang maikling tula. Ito ang ating rubrics. 5 puntos sa nilalaman, malinaw at maayos na naipapakita ang tamang gawain sa kalinisan ng katawan. 3 puntos, maayos, ngunit hindi gaano malinaw ang pagkabigas ng linya. 2 puntos, hindi naipakita ang tamang gawain. Pagganap, 5 puntos, buong sigasig na isinigawa ang gawain, may kumpiyansa at ayos na kilos. 3 puntos, isinigawa ang gawain, ngunit may kakulangan sa sigasig o kilos. 2 puntos, walang sigasig, hindi sinagawa ng maayos ang gawain. Bigyan lamang pa kayo ng 10 minuto para gumawa ng maikling roleplay. Ngayon, pipili lang ako ng isang grupo para ipresenta ang kanilang ginagawang maikling roleplay sa harap. Group ni Jenny. Jenny, ano nangyari sa'yo? Masakit ang aking ngipin, Mama.
Magsipilyo po. Magsipilyo. Ano pa? Maghilamos. Maghilamos. Hagdan. Magsupply ng buhok. Tama. Bakit mahalaga maging malinis ang ating katawan bago humiga sa kama o bago matulog? Para po, pag tayo ay natutulog, presko ang ating katawan. Tama. Dapat bago tayo matulog, maligo, maghilamos, o magsipilyo at magsupply ng buhok. Base sa ating ginawang maikling roleplay, sa anong asignatura natin ito maihahambing? GMRC teacher. Tama, JMRC. Ano pa? Ano pa? Science. Tama. Ito ay may hambing natin sa science, GMRC at araling panlipunan. Ngayon, may handa akong pagtataya. Pakisagot. May 2 minuto na lang kayo para sagutan niyan sa gawain 1. Tapos na ba? Opo. Ngayon, iwasto natin. Exchange. Sino ang gustong sumagot sa unang tanong? Jenny? Ano ang pamagat ng kwentong binasa natin? Ano? Ang panaginip ni Alta. Tama. Pangalawa. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Ita. Si Ita. Pangatlo. Andrea. Ano ang masamang galing ni Ita bago siya matulog? Matulog na hindi naglilinis sa katawan. Tama. Pang-apat. Sino gusto sumagot? Jenny? Ano ang aral na natutunan niya matapos ang panaginip? Ano ang aral? Dapat, bago ka matulog, ay linisan mo muna ang iyong katawan. Tama. Dapat linisin natin ang ating Katawan. Pang-5. Desiree? Isulat ang dalawang paraan kung paano ka nagiging malinis sa iyong katawan. Una is magsipilyo. Pangalawa, maghilamos. Magsipilyo, maghilamos, at Magpalit ng damit. mag-supply ng buko. Sino ang nakakuha ng perfect score? Magaling. Pakibasa sa harap ang mga papel at may gawain pangalawang tanong. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. 4 na minuto na lang. Tapos na ba? Opo. Waston din natin. Exchange the paper. Sino gusto sumagot sa una? Desiree? Natutulog na hindi nagsisipilyo. Ito ay, ang panuto natin ay isulat ang check kung ito ay mabuting gawain sa kalinisan at X kung ito ay hindi mabuting gawain. Ano ito? X. Tama. Ito ay hindi mabuting gawain. Mali. Pangalawa, Jenny? Paghuhugas ng kamay bago kumain. Check po. Tama. Ito ay mabuting gawain. Pangatlo,
natutukoy